be strong. Noon, ang hukbong dagat ng Pilipinas ay kilala sa mga lumang barkong nagmula pa sa ikalawang digmaang pandaigdig. Pero mayong araw, nagbago ang kasaysayan. Dumating na sa ating bansa ang isang makabagong barkong pandigma, handang ipagtanggol ang ating kalayaan at karagatan. Ito ang Nire Diego Silang Mehe Negatibo 07, sagisag ng tapang at determinasyon ng sambayanang Pilipino. Ang ika-negatibo 15 ng Setyembre 2025 ay tatatak sa kasaysayan bilang isang mahalagang araw para sa hukbong dagat ng Pilipinas. Sa Naval Operating Base Subic, Zambales, daan-daang sundalo, opisyal, at mga panauhin ang nagtipon upang saksihan ang pagdating ng pinakabagong frigate ng bansa, ang Nire Diego Silang Mehe Negatibo 07. Ito ang ikalawang frigate mula sa Miguel Malvar class, isang malaking hakbang sa pagbabagong anyo ng ating hukbong dagat mula sa mga lumang barko, tungo sa isang makabagong puwersa pandagat para sa ika-negatibo 21 siglo. Pinangunahan mismo ni General Romeo Bronner, Jr. Hepe ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, ang seremonya ng pagtanggap. Sa kanyang tabi, nakahanay ang mga matataas na opisyal ng Navy, nakatayo ng buong giting at nagbibigay pugay. Ang tugtog ng banda militar, ang pagwagayway ng watawat, at ang malakas na sigaw ng mga sundalo ay naging malinaw na tanda. Hindi lang ito isang pagdating ng bagong barko. Ito ay deklarasyon na handa ang Pilipinas na ipagtanggol ang kanyang karagatan. Para sa mga mandaragat na sasakay sa Diego Silang, ang araw na ito ay higit pa sa isang seremonya. Ang barko ay hindi lamang bakal at armas. Ito ay magiging kanilang tahanan, kanilang sakripisyo, at patunay na naniniwala ang bayan sa kanilang kakayahan upang magbantay at magtanggol. Tignan natin kung ano ang bumubuo sa lakas ng Diego Silang. Ang barko ay may habang 118.4 metro, halos 15 metro ang lapad, at may displacement na 3,200 tonelada, sapat upang magsagawa ng malalayong operasyon sa dagat. May kakayahang umabot sa 4,500 nautical miles, kaya nitong maglayag sa buong exclusive economic zone ng Pilipinas nang hindi madalas umaasa sa resupply ng gasolina. May bilis itong 15 knots para sa normal na biyahe, ngunit kaya rin itong pabilisin hanggang 25 knots para tumugon sa mga agarang banta at emerhensya sa dagat. Ngunit hindi lamang laki at bilis ang lakas ng Diego Silang. Ang tunay na kapangyarihan nito ay nasa teknolohiyang dala nito. Mayroon itong makabagong radar na kayang mag-detect ng banta mula sa malayong distansya. May multi-role combat system na kayang magsagawa ng anti-surface warfare, anti-air defense, at anti-submarine warfare. At higit pa doon, may kakayahan din itong tumulong sa humanitarian missions at disaster response, isang mahalagang tungkulin sa bansang tulad ng Pilipinas na madalas tamaan ng kalamidad. Ang pagdating ng Diego Silang ay bahagi ng mas malawak na plano ng modernisasyon ng Sandatahang Lakas. Sa loob ng nakaraang dekada, unti-unti nang umalis ang Navy mula sa mga lumang barko ng World War II at pumapasok sa panahon ng makabagong armada. Noong 2016 na, pumirma ang Pilipinas ng kontrata sa Dae Hyundai Heavy Industries ng South Korea para sa 2 frigate. Noong 2021, nag-order ng karagdagang 2 guided missile frigates. At noong 2022, nilagdaan ang kontrata para sa 6 na offshore patrol vessels. Sa kabuuan, 10 bagong barko ang bumubuo sa bulugod ng mas malakas at mas modernong hukbong dagat ng Pilipinas. Lahat ng ito ay nakapaloob sa mas malaking estratehiya na tinatawag na Comprehensive Archipelagic Defense Concept o CADS. Ang Pilipinas ay binubuo ng higit sa 7,600 isla at may isa sa pinakamalawak na exclusive economic zones sa buong mundo. Para maprotektahan ang ganitong kalawak na teritoryo, kailangan ang isang puwersang pandagat na hindi lamang malakas, kundi moderno, matatag, at kayang mag-operate saan man sa kapuluan. At dito pumapasok ang papel ng Diego Silang.
Sa kanyang endurance, sensors, at firepower, siya ay itinayo upang ipatupad ang CADC para magpakita ng presensya, ipagtanggol ang teritoryo, at tiyakin ang seguridad ng ating sea lanes. Bago ito tuluyang maisama sa aktibong serbisyo, dadaan ng Diego silang sa mga huling pagsusuri, sea trials, crew training, at masusing inspeksyon ng lahat ng sistema. Kapag tuluyan ng itinaas ang watawat ng Pilipinas sa kanyang mainmast, makikisama na ito sa kanyang kapatid na barko, ang Iri Miguel Malvar, sa unahan ng depensa maritima ng bansa. Ang pangalang Diego Silang ay hindi lamang isang pangalan. Siya ay isang bayaning Ilocano noong ika-18 siglo na nag-alsa laban sa pananakop ng Espanya. Ngayon, ang kanyang alaala ay nabuhay muli sa isang makabagong barko pandigma, isang paalala na ang laban para sa kalayaan at kasarinlan ay ipinamamana sa bawat henerasyon. Ang pagdating ng Iri Diego Silang -07 ay isang deklarasyon. Isang deklarasyon na ang hukbong dagat ng Pilipinas ay hindi na lamang nagtatanggol kundi handa ng sumulong. Isang deklarasyon na ang modernisasyon ay hindi lamang pangako kundi katotohanan. At isang deklarasyon na ang Pilipinas ay handang bumuo ng isang puwersang maritima na kayang ipagtanggol ang karagatan at tumindig laban sa mga hamon sa rehiyon. Ito ang tagapagbantay ng ating kapuluan. Ang tagapagtanggol ng ating karagatan. At simbolo ng isang Pilipinas na mas malakas, mas moderno, at higit na may kasarinlan. Iri Diego Silang -07. Tagapangalaga ng kapuluan. Tagapagtanggol ng karagatan.